Mahirap labanan ang tawag ng laman sa gimbal. At sa dami ng babae sa mundo ay matutokso lang ako sa pinsan ko. Alam ko ang iniisip nyo na kesyo kadiri. Hindi normal at sigurado akong kamumunghian nyo ako sa kwento ko. Pero sana'y bigyan nyo ako ng pagkakataong ikwento ang side ko. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Gimbal. At sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Wala na pong paligoy-ligoy pa at aminado ako, Sir Gimbal, na pinsan ko ang kinabit ko. Oo, masama, nakakahiya, pero totoo. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito ang lahat. Inaamin ko, Sir Gimbal, na maganda siya, sexy, maputi at sobrang nakakaakit. Sa tingin ko, kahit sinong lalaki ay mapapatingin sa kanya. Kahit pa mabali ang leg nila. Ganoon siya kaganda. Sentro siya ng atraksyon. Dalagang tipong kahit sinong lalaki ay matutokso. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Gerard. 31 na ako ngayon, Sir Gimbal. At hindi sa pagmamayabang. Pero may itsura talaga ako. Simula pa lang noong nag-aaral ako. Lapitin na ako ng babae. Hanggang sa ako'y nagtatrabaho na. Gusto ko lang ikwento ang mga pangyayari bago dumating yung hindi ko inaasahan, Sir Gimbal. Nagtatrabaho na ako noon sa kilalang BPO dito sa Maynila. At may kalibin na ako na simula pa noong college ay kasama ko na. At tawagin nyo na lamang siyang Riza. 5 taon na kami noong mangyari ang lahat. Sobrang bait at maalaga si Riza, Sir Gimbal. Sa totoo lang, nasa kanya na ang lahat na hinahanap ng isang lalaki. Pero niloko ko pa rin siya. Hindi lang minsan, kundi pa ulit-ulit. Pero kahit ilang beses ko siyang saktan, siya pa rin ang nagsusori. Siya pa rin ang nagmamakaawa kapag gusto ko na siyang hiwalayan sa tuwing mahuhuli niya akong may ibang babae. Isa lang naman ang dahilan kung bakit hindi niya ako maiwan-iwan. Ay dahil yun sa sobrang pagmamahal niya sa akin. Ewan ko ba, likas na sa akin at sanay na akong hinahabol ng mga babae. Isang araw, Sir Gimbal, habang naliligo ako, bigla na lang may tumatawag sa cellphone ko. Hindi ko na malayang naiwan ko pala yung phone ko sa kusina. At ayun, si Riza, nandun siya sa lababo, naguhugas ng pinggan. Siyempre, naririnig niya yung ringtone. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Hindi naman niya sinagot. Pero tinignan niya agad kung sino yung tumatawag. Alexis ang lumabas sa screen, Sir Gimbal. Paglabas ko ng banyo, napansin kong tahimik siya at ang sungit ng muka. Halatang may iniisip pero hindi nagsasalita. Hindi man siya nagtatanong pero kita ko sa kilos niya. Nakakainis, Sir Gimbal. Kasi isang tawag lang at yun pala talaga ang nakita niya. Bakit ba kasi ang chismosa? Hindi naman para sa kanya yung tawag pero kailangan pa talagang silipin kung sino. At ito pa, Alexis lang naman ang nakita niya. Akala siguro niya ay lalaki at hindi niya alam, babae yun. Isa sa mga katrabaho ko. Oo na, sige na, Sir Gimbal. Naging pling ko rin minsan pero tapos na yun. Pero ganun talaga, Sir Gimbal. Kahit wala kang ginagawa sa mismong oras na yun, pag babae ang nakitang pangalan na hindi niya kilala ay automatic, selos agad. Wala pa siyang pruweba, pero para ka na agad may kasalanan. Ewan ko ba, hindi ko naman siya pinapakailaman tuwing may tumatawag sa kanya. Pero sa akin, konting kibot, issue agad. Hindi ba pwedeng may privacy rin ako? Hindi naman ako robot. Lalaki rin ako, Sir Gimbal. Hanggang isang araw, birthday ng anak ng kawork ko. Niyaya kami at mga trabaho ko. Siyempre, game ako. Alak, pulutan, konting saya. Para sa akin, normal lang yun. Pagdating namin sa handaan, dumiretso agad ako sa lamesa kung saan nakahilera ang bote ng alak. Habang nakaupo ako ron, panakaw kong pinapanood yung clown na nagpapasaya sa mga bata. Pero sa totoo lang,
Hindi talaga yun ang tinitignan ko, Sir Gimbal. May napansin akong babae sa hindi kalayuan. Petit, sexy, maputi, maganda. Yung tipo ng ganda na kahit may kasamang nanay, mapapatingin ka talaga. Pero halatang bata pa. Kaya kunwari, iniwas ko ang tingin at pinilit kong tutukan ng mga bata sa paligid. Pero sa totoo lang, nilalabanan ko talaga yung tukso, Sir Gimbal. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, lumapit mismo yung babaeng yun sa table kung saan ako nakatambay. Tangina, Sir Gimbal, parang hinatak siya ng tadhana papunta sa akin. Lumapit siya para uminom at halatang baguhan pa. Nung nagsasyat siya, napapikit siya sa sobrang pait. Doon ko na-confirm na inosente pa talaga ang batang to. Rinig ko pa yung usapan nila ng mga kasama niyang babae, Sir Gimbal. Grabe, ang tapang pala talaga ng gin. Lasang gamot. Shot lang yan, bes, para mawala yung kaba mo. Nandito si Kuya Gerald, oh. Diba ang pogi? Napangiti ako, Sir Gimbal. At doon nagsimulang gumalaw ang demonyo sa loob ko. Doon na nagsimula ang lahat. Kung ano-anong nakikita mo, hindi ko talaga kaya, bes. Hay nako, Jana, mas mapait pa ang ampalaya kesa dyan. Bukas samahan mo ko, ha? Makikipagkita sa akin si Andrew. Andrew na naman? Huwag ka nang umasa doon. Niloloko ka lang nun. Tapos biglang sumulpot si Alan, yung kawork naming nag-imbita. Hoy pre, buti nakapunta ka. Tigilan mo na yan, ha? Kakahanap ng chicks dito. Huwag ako pre, nagbabagong buhay na ako. Tumawa kami pareho pero sa loob-loob ko, mukhang may bagong target nga ako. Kasi yung dalawang babae, napatingin sa amin. Tapos lumapit si Alan sa kanila. Hoy Eva, ang babata nyo pa para uminom. Isusumbong ko kayo sa mama nyo. At saka sino yung kasama mo? Classmate ko po, si Jana, tito. 19 na kami, no? Hindi na kami bata. Ay nako, mga kabataan talaga ngayon. Sa isip-isip ko lang, Sir Gimbal. Oo nga, mga kabataan nga ngayon. Pero hindi mo rin sila masisisi. Ang gaganda, ang sasarap kausap, ang bilis pa makuha ang loob mo. Hindi na katulad noong panahon ng mga magulang natin. Ngayon, mas liberated na sila. At kung tutuusin, Sir Gimbal, kung hindi mo sila gagalawin, may iba namang gagawa niyan. Ako nga tong nandito, marunong makisama, marunong magpigil. Di ba dapat mas okay na ako lang? Alam ko mali. Oo, may risa ako sa bahay. Pero aminin natin, Sir Gimbal, minsan talaga may mga babae na sadyang nakakaakit kahit hindi mo ginugusto. Si Jana pa. Ewan ko ba, Sir Gimbal, parang may magnet siya. Yung tipong kahit sinasabi ng konsensya mo na tama na, mali yan. May parte sa'yo na nagsasabing wala namang makakaalam kaya sige lang. At saka sa totoo lang, hindi ko naman siya pinilit. Siya pa nga yung unang lumapit, di ba? Kaya kung tutuusin, hindi lang ako ang may gusto at may gusto rin siya. Mutual yon, Sir Gimbal. Habang umiinom ako sa gilid, panay sulyap pa rin ako kay Jana. Hindi ako makapaniwala, Sir Gimbal. At sa dami ng babae sa birthday na to, siya pa talaga ang nakakuha ng atensyon ko. Hindi man siya naka-makeup ng todo pero yung simpleng ayos niya, parang sapat na para mapatingin ako. Yung tipong hindi ka mapapakali kung hindi mo siya nakakausap. At ito na nga, Sir Gimbal, bigla siyang lumapit. Hindi ko alam kung may nakitang kakilala sa likod ko o ako talaga ang punteriya. Pero huminto siya sa harap ko, ngumiti at, "Hi?" Grabe, Sir Gimbal, yung simpleng hi na yon, parang may dalang kuryente. Hindi siya yung pabebe na landiha. Ang dating niya, parang inosente pero may tama sa puso.
Hayden, you enjoy the party? Yeah, a little bit. It's a kind of boring. Really? Why boring? I don't know, maybe wala pa akong masyadong kilala dito. Well, now you know me. So, you're Eva's friends, right? Oo, in-invite niya ako. Classmate ko siya and I'm just new here in Manila. Oh, really? Welcome to the Manila. Thank you. Ngumiti siya sa akin, Sir Gimbal. Ang bait, ang ganda, tapos parang inosente pa. Jackpot talaga. Ngumiti ako pabalik. Siyempre, pa-cool at pa-charming. Hindi yung bastos na lapit agad. Kailangan dahan-dahan para hindi halatang sabik. Napatingin siya sa alak sa kamay niya. Parang nahihiya tapos tumango. Napatawa pa siya ng konti. Yung tawa na parang musika sa tenga. Grabe, Sir Gimbal. Parang slow mo lahat sa paligid ko. Hindi ko alam kung epekto ng alak o ng ngiti niya. Pero sigurado ako, hindi ako lasing sa alak. Sa kanya ako nalalasing. Doon na kami nagkausap. Tinanong ko kung saan siya nag-aaral, kung anong year siya. Mga simpleng tanong lang pero habang nagsasalita siya, parang wala na akong naririnig kundi boses niya. Tapos bigla niyang binanggit na taga-probinsya pala siya. Sabi niya bagong lipat lang siya sa Maynila. Wala masyadong kakilala kaya sumama lang siya sa classmate niya na si Eva. At aaminin ko, habang nag-uusap kami, lalo lang akong naaakit sa kanya. Yung mga mata niya, malalim, parang may dinadala na parang may kwento. Pero imbis na maawa ako, mas naging interesado pa ako. Gusto kong malaman lahat tungkol sa kanya at kung pwede, gusto ko ako ang maging dahilan ng mga ngiti niya. Kaya di na ako nagsaya ng oras, Sir Gimbal. Hiningi ko ang number niya at nagulat pa ako kasi walang arte at ibinigay kaagad. Hanggang sa umuwi na si Jana, Sir Gimbal. Bitin man, masaya pa rin ako. Naramdaman ko na may something at habang nakaupo ako, uminom pa ako ng isang tagay nang biglang lumapit sa akin ang mga katrabaho ko. Halatang nanlilibak. Hoy pre, mukhang in love ka na dun sa babae kanina. Loko-loko ka, may risa ka na. Ayusin mo buhay mo pre, isusumbong ka namin yan. Nagtatawanan kaming lahat, Sir Gimbal. Yung masaya pero may bahid ng kalokohan. Ako pa nga ang tinutukso, pero hindi ko na kinaila at hindi ko na rin pinagtakpat. Pustahan tayo, Gerald. Kapag naging kayo nung Jana na yan, sayo na ang bonus namin nila Aldrin, Danilo at ako. O ano, malaki-laki pa yun ha? Payag na kami pre. Basta mapatunayang naging kayo talaga ha. Jackpot ka nun. Pero sa totoo lang, hindi kanyan type pre. Mukha siyang maayos, hindi tulad ng mga babae mong nilalandi dati. Tumingin lang ako sa kanila, Sir Gimbal. Ngumiti at nilagok ang natitirang alak sa baso ko. Saka ako nagsalita. Ay nako, madali lang yan. Lahat ng babae napapaibig ko. Hindi nyo ba napapansin siya pa ang lumapit sa akin kanina? Kita nyo di ba? Bukas papaaminin ko na yon. Gusto niya rin ako. Maniwala kayo sa akin, hindi ako basta-basta no. Nagtawanan ulit sila, Sir Gimbal. Yung tawanan ng mga lasing na wala namang pake sa tama at mali. Ako rin, uminom pa. Parang lalong ginanahan. Pero sa totoo lang, Sir Gimbal, sa bawat tagay ko, mas lalo akong na-e-excite. Hindi lang dahil sa pusta, hindi lang din dahil gusto ko si Jana, kundi dahil pakiramdam ko parang akin na siya. Hindi ko alam kung bakit, pero habang iniisip ko siya, parang may bumubulong sa utak ko na, kunin mo na siya, wag mo nang pakawalan. At ang mas nakakainis, Sir Gimbal, kahit hindi pa kami, nararamdaman ko na parang may koneksyon talaga kami.
Yung tipong hindi ko maipaliwanag. Minsan nga habang iniisip ko siya, parang may mga eksenang sumasagi sa isipan ko. At ang mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, mga taong hindi ko kilala, pero pamilyar. Hindi ko pinapansin, baka dahil lang sa alak at baka dahil lang sa sabik ko. Pero ewan ko ba, may kung anong bumubulong sa akin na hindi ko dapat ituloy ito. Pero mas malakas pa rin yung bulong ng ego ko sa Gimbal. At kung may kailangan akong sirain para makuha si Jana, gagawin ko. Kaya naisipan naming magkita ng patago sa Gimbal. Doon sa isang kilalang tagpuan dito sa Maynila na medyo tago at konti lang ang tao. Tahimik at walang pakialamanan. Sakto para sa mga kagaya namin gustong makaiwas sa mata ng iba. Hindi ako kabado, Sir Gimbal. Kasi sanay na ako sa ganitong laro. Basta alam mong lilinisin mo lang ang galaw mo, walang problema. Habang nag-uusap kami ni Jana, yung tipo ng kwentuhan na walang halong libog at seryoso. Tungkol sa buhay, sa pamilya, sa takot niya sa Maynila at sa mga pangarap niya sa probinsya. At doon ko lalo siyang nakilala. Doon ko rin siya lalong ginusto. Tapos habang nakatitig siya sa akin, bigla siyang ngumiti at hinalikan ako sa pisngi. Walang babala pero grabe, Sir Gimbal. Para akong pinasabugan ng fireworks sa loob ko. Doon ko na talaga napatunayan na may gusto rin siya sa akin at hindi ako nag-iisa. Kaya niligawan ko siya na hindi yung basta-basta lang. Araw-araw ako nagchat-chat, nagpapadala ng kape, ng pagkain. Hindi ako pumalya. Kahit may risa ako sa bahay, ay alam kong kaya ko i-manage. Sanay akong mag-multitask, Sir Gimbal. 3 buwan akong nag-effort, Sir Gimbal. 3 buwan na pabalik-balik ako, kahit late na. Minsan, sinungaling ako kay Risa, pero hindi ko naman siya iniiwan. Wala akong balak saktan si Risa, pero hindi ko rin kayang talikuran si Jana. At ito na nga at sinagot niya ako. Sa loob-loob ko, jackpot, may babae na akong uuwian. May isa pa akong kausap na magbibigay saya sa araw-araw ko. Pareho silang mahalaga sa akin sa magkaibang paraan. Pero ito ang nakakainis, Sir Gimbal. Ako na nga tong gumagawa ng paraan para hindi sila masaktan. Ako pa yung laging kinakabahan. Ako na nga yung nag-e-effort na magtago. Ako pa yung may konsensya. E di sana kung wala akong pake. E di hayahay sana, diba? Pero hindi ako yung nagdadala ng bigat. Eh hindi ko naman kasalanan kung lapitin ako. Hindi ko naman sinasadya na ma-inlove ulit. Hindi ko sinasadya na si Jana pa yung dumating sa buhay ko sa panahong gusto ko nang kumawala sa gulo. Minsan nga iniisip ko, baka siya ang sign na kailangan ko at yung kapalit sa lahat ng stress. Yung bagong simula. At kung makakasama ko siya habang buhay, baka doon na ako matahimik. Basta ang importante, hindi ako mahuhuli at kung sakali man, alam kong kaya ko pa rin lusutan yon, Sir Gimbal. Hanggang sa naging kami na ni Jana, Sir Gimbal. Hindi ko rin inakala na aabot sa ganito. Noong una, laro lang. Gusto ko lang patunayan sa mga katrabaho na kaya ko siya. Na kahit mukhang mahinhin at prim and proper, walang babae ang hindi nadadala sa banat at bola ko. Pero habang tumatagal, parang ako na ang nahuhulog. Yung totoo na, Sir Gimbal. Ewan ko kung epekto lang ng katawan niya, ng titig o yung paraan niya ng pagsalubong sa mga tingin ko na parang sinasabi niyang, akin ka lang. Pero kahit kami na, Sir Gimbal, hindi ko pa rin siya pinapapunta sa bahay. Hindi ko siya pinapakilala kay Risa o sa pamilya ko. Lihim pa rin ang lahat. At doon siya nagsimulang magtanong. Isang gabi habang nasa loob kami ng kotse ko, sa isang madilim at liblib na lugar, habang kumakain ng take-out na chicken, bigla siyang nagsalita.
Napapansin ko lang babe, palagi na tayong ganito na palaging patago. Palaging sa madidilim na lugar. Sa kotse, sa motel. Kinakahiya mo ba ako? Napatingin ako sa kanya, Sir Gimbal. Ang ganda pa rin talaga niya. Kahit galit ang mga mata pero may kakaiba. Parang may aninong gumagapang sa gilid ng pisngi niya. Na baka dahil sa ilaw o baka dahil sa kaba. Hindi babe, ba't naman kita ikakahiya? Ikaw pa. Ikaw na ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Hindi kita itatago kung hindi lang komplikado ang sitwasyon ko. May mga tao kasi na hindi makaintindi. Ngumiti siya pero hindi ko alam kung masaya ba siya o hindi. Tapos bigla niyang sinabi to, Sir Gimbal. At doon ako kinalabutan. Siguraduhin mo lang babe. Dahil pag nalaman ko na niloloko mo ko, mapapatay kita kahit teenager pa lang ako. Sabay tingin sa akin ng diretso sa mata na walang takot at walang biro. Hindi siya tumawa, Sir Gimbal. At doon, Sir Gimbal, kahit sanay ako sa panloloko, kahit sanay akong makipaglaro sa babae, natakot ako sa sinabi niya, Sir Gimbal. Pero ngumiti lang ako at dinaan ko sa yabang. Akala ko noon kayang-kaya kong kontrolin ang laro. Hindi ko alam. Ako na pala ang kinokontrol. Pero okay na yun, Sir Gimbal. Magaling naman akong magpalusot. Matagal pa yon bago mabuking. Sa dami ng sikreto ko, sanay na akong tumakbo. Habang hinahalikan ko siya sa labi nung gabing yun. Hindi ko alam kung halik ba yon ng pag-ibig o halik ng kapahamakan, Sir Gimbal. Dahil sa bawat hawak niya, Sir Gimbal, parang may humihigop sa lakas ko. Parang hindi lang katawan ko ang gusto niya, kundi pati kaluluwa ko. Isang araw, nagyaya ng inuman ng mga katrabaho ko, sina Aldrin, sa bahay namin ginanap. Sir Gimbal, wala si Risa noon. May pasok siya sa night shift. Wala akong balak magpakalasing. Pero alam mo na, lalaki, mayabang, in love sa kalokohan. Pre, ang galing mo talaga. Nakuha mo si Jana. Grabe pre, akala ko pa naman untouchable yun. Hard to get daw sabi ng mga tropa. Ikaw pala may agimat. Siyempre naman, baka Gerald to. Sige na pre, sayong-sayo na bonus namin sa katapusan. Para kay Jana yan. Masaya ako noon, Sir Gimbal. Parang panalo ako sa lahat. Sa babae, sa barkada, pati sa pera. Pero ang totoo niyan, hindi ko na masabi sa kanila na baka nahuhulog na rin ako kay Jana. Pag uwi nila, ako na lang ang mag-isa sa bahay. Lasing na lasing. Ang mundo ko, umiikot na. Nahiga ako sa kama. Ang huli kong maalala, may dumating, may lumapit. Hindi ko na aninag ang muka. May inaabot siyang tuwalya o kumot. At hindi ko sigurado, Sir Gimbal. Basta hinila ko siya palapit. Mainit ang katawan at mabango. Sa sobrang kalasingan ko, akala ko si Jana. Nung nasa gitna na kami ng ginagawa namin, may nasabi akong pangalan. Parang hindi ko sinasadya. Hindi ko namalayan pero lumabas pa rin. Jana. Bulong ko at isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ko. At yun na ang huli kong naalala. Dumikit ang dilim sa paningin ko. Kinaumagahan, Sir Gimbal. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Masakit ang ulo ko. Wala akong suot. Magulo ang kama. At si Risa ay nakatayo sa gilid ng kama. Nakatingin lang sa akin na para bang handang pumatay. Sino si Jana? Doon ko nalaman ang katotohanan, Sir Gimbal. Si Risa pala ang kasama ko kagabi. Dahil lasing na lasing ako, hindi ko siya nakilala. At ang mas malala, tinawag ko pa ang pangalan ng kabit ko
Habang ginagawa namin yon, akala ko kasi Sir Gimbal, hindi na siya uuwi, lalo't night shift siya. Hindi kami nag-usap ng ilang araw. Oo, iisang bubong, pero parang multo ang isa't isa. At tahimik lang siya, Sir Gimbal, na halos hindi na ako tinitignan. Pero hindi siya umalis, hindi siya umiyak at parang may iniipon siyang galit o pasensya. Pero dumating ang araw ng kinakatakutan ko, Sir Gimbal. Nahuli ako ni Jana. Wala akong kaalam-alam na sinundan niya pala ako. Akala ko ligtas na ako at sanay na ako sa doble buhay. Sanay na akong magtago pero wala talaga, Sir Gimbal. Walang lihim na hindi nabubunyag. Pauwi na ako noon kasama si Risa. Kakagaling lang namin mamalengke. Bitbit ko pa nga yung tilapia habang nakakbay pa ako sa kanya. Hanggang sa pagpasok namin sa compound, niyakap ko siya mula sa likod kahit galit siya sa akin. Paglingon ko, may nakita akong anino sa may puno ng mangga sa tapat ng bahay. At doon ko nakita si Jana. Nakatayo lang na walang reaksyon. Nakatingin lang sa amin na parang hindi humihinga. Grabe, Sir Gimbal. Nagmamadali akong humiwalay kay Risa. Kung wari may naiwan ako sa labas. Sinundan ko si Jana hanggang sa makalayo kami sa compound. At sa mismong kanto malapit sa sementeryo ay doon niya ako hinarap at hindi ako nakaligtas sa unang sampal. Sino siya? Sino yung babae na yun? Sagutin mo ko. Wala yun, babe. Hindi ganon. Sinampal niya ulit ako, Sir Gimbal. Huwag mo na akong tatawagin, babe. Alam ko na ang totoo at hindi ko na sasabihin kung paano ko nalaman. Pero tama ang hinala ko kaya sinundan kita. Live-in partner mo yun. Napatulala ako at hindi makapagsalita na para akong kinulam. Natuyuan ng laway. Ang dami kong gustong sabihin. Pero wala akong boses. Niloko mo ko. Akala ko ako na ang swerte mo. Akala ko ako na ang pinakamagandang babaeng nakilala mo pero pangalawa lang pala ako, Gerald. Pangalawa. Umiyak siya, Sir Gimbal. Hindi yung pakyut na iyak. Yung iyak na parang gustong lumubog sa lupa. Yung tipong hindi nagalit kundi wasak. Sasabihin ko lahat sa ka-live-in partner mo. Lahat, pati yung mga ginagawa natin. Ikukwento ko. Wag mong gagawin yun. Iiwan ko siya para sa'yo. Seryoso ako, Jana. Napamahal ka na sa akin eh. Pero hindi siya sumagot. Umalis siya. At ako, naiwan akong parang tanga. Pag-uwi ko ng bahay, hindi ko na hinabol si Jana. Alam kong wala na akong mukhang hihaharap sa kanya. At si Risa, tahimik lang. Wala siyang alam. Pero parang alam na niya. Ilang araw din kaming hindi nag-uusap na para kaming estranghero sa sarili naming bahay. Pero Sir Gimbal, akala ko tapos na ang gulo. Nagkamali ako. Makalipas ang ilang araw, biglang nag-chat si Jana. Akala ko galit pa siya. Pero heto siya. Kinakamusta ako. Kinakabahan ako pero kinilig din at di nagtagal. Nagyaya siyang makipagkita. Nang magkita kami, may nangyari ulit sa amin. At hindi lang minsan, halos gabi-gabi na, Sir Gimbal. Nagulat ako kasi siya na mismo ang humahabol. Siya ang malambing. Siya ang parang na-addict sa akin. Hindi kita kayang iwan, babe. Hindi ko nasasabihin sa ka-live-in mo. Sabi mo naman, ako ang pipiliin mo, di ba? Kahit matagal na kayo. Sa akin ka pa rin ba? Oo naman, babe. Pangako, ihiwalayin ko na si Risa. Darating din ang araw na hindi na tayo patago magkikita. Kundi ipapakilala na kita sa lahat. Sir Gimbal,
Hindi ko alam kung sigurado ako sa mga pinagsasasabi ko. Pero sinabi ko yon para hindi siya mawala. Ganon kababaw, ganon kagago. At ang hindi ko alam, habang mas lalo kong pinapalalim ang kasinungalingan ko, mas lalo palang lumalalim ang balak ni Jana. Kasi Sir Gimbal, ilang araw lang ang lumipas, may napansin akong kakaiba. Si Jana, biglang nagbago. Hindi na siya yung dating Jana na mapusok lang. Bigla siyang naging tahimik, pero sobrang clingy. Lagi akong pinapadala ng litrato namin. Hindi lang basta litrato namin. Hindi lang basta selfie at mga litrato namin habang tulog ako. O kaya ay litrato na kinunan sa labas ng bahay namin. Pero hindi ko naman siya iniimbitahan. At minsan, may picture siyang pinadala. Nasa may bintana si Riza. At nakalagay na, bantay sarado ka ha. Pero ako ang nasa loob ng isip mo, babe. Sir Gimbal, ang akala kong simpleng karma. Hindi lang pala basta ganti. Mas malala pa pala ang darating. Hanggang isang araw, Sir Gimbal, habang papasok ako sa banyo, napansin ko sa basurahan na may pregnancy test na may 2 linya. 2 malinaw na linya. Parang bigla akong natauhan at kinabahan. Napatakbo ako palabas at tinawag ko siya. Riza, anong ibig sabihin nito? Ikaw ba to? Tahimik siya, pero bakas sa mukha niya ang bigat ng damdamin. Hanggang sa tumulo ang luha niya. Buntis ako. Yung gabing yun ang dahilan. Sir Gimbal, parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Kasi hindi iyon gawa ng pagmamahal. Hindi iyon bunga ng saya. Bunga iyon ng kasalanan, ng lasing, ng kasinulingan. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ni Riza o kung papanindigan ko ba yung bata. Ang alam ko lang, hindi na ako pwedeng umatras. Sir Gimbal, ito na siguro ang araw na matagal ko nang tinatakasan. Ang araw ng pagbabago at ang araw ng ganti. Nakiusap na ako kay Jana na magkita kami sa boarding house niya, Sir Gimbal. Wala na akong ibang hangarin, kundi makipaghiwalay. Gusto ko nang tapusin ang lahat, habang hindi pa huli ang lahat. Buntis na sa Riza at bilang ama, kahit gaano pa kasama ang nakaraan ko, ayoko nang dagdagan pa ang sakit ng magiging anak ko. Makikipaghiwalay na ako, Jana. Mali lahat ng to. Kaya please lang, huwag muna tayong magkita. Huwag mo na akong kontakin. Napatulala si Jana. Kita sa mukha niya ang gulat, ang galit at ang sakit, Sir Gimbal. Ha? Makikipaghiwalay? Akala ko ba akong pipiliin mo? Akala ko ba tayo? Asa na yung pangako mo, babe? Napaluha siya, Sir Gimbal. At sa totoo lang, nasaktan din ako kasi kahit papaano, naging totoo rin ang nararamdaman ko sa kanya. Pero tapos na. Tama na. Panahon na para itama ko ang buhay ko. Buntis si Riza, Jana. May anak na ako sa kanya. At ayokong maging dahilan kung bakit lalaki yung bata sa magulong pamilya. So ano ko ngayon? Laruan? Side chick? Pambabae ka lang? Ganun, Gerald? Umiyak siya, Sir Gimbal, at lumuhod. Paulit-ulit niyang sinasabi na huwag ko siyang iiwan, Sir Gimbal. Sa dami ng kasalanan ko sa kanya, iyon na ang pinakamasakit, ay ang makita siyang basag na basag habang ako'y naglalakad papalayo. Habang papalayo na ako, narinig ko ang huling sigaw niya at doon ako kinalabutan. Akin ka lang, Gerald. Kinuha mo ang lahat sa akin. Pati pagkababae ko.
Ganon-ganon na lang. Hindi pwedeng ganon. Sakin ka lang. Tumigil ako sa paglalakad. Bumilis ang tibok ng puso ko na para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang sakit ang narinig ko sa boses niya, Sir Gimbal, kundi puot. Puot na parang hindi na siya yung Jana na kilala ko. Lumipas ang mga araw. Sinubukan kong balikan ang normal kong buhay. Sinamahan ko si Risa sa check-up. Pinilit kong ayusin ang lahat. Pero doon ko na napansin ang sunod-sunod na kakaibang nangyayari. Nawawala ang mga gamit ko. At may mga oras na para akong sinusundan. At sa tuwing tumitingin ako sa salamin sa CR, para bang may aninong dumadaan sa likod ko. Pero paglingon ko, wala naman. Hanggang sa isang gabi, may natanggap akong text. Kung hindi kita makukuha sa magandang paraan, sa madugong paraan na lang, huwag mo akong subukan, Gerald. Dahil ako ang bangungot na niloko mo. Sir Gimbal, mula noong araw na yon, hindi na ako makatulog ng maayos. Tuwing pumipikit ako, naririnig ko ang iyak ni Jana. Minsan, may naririnig akong kumakanta sa labas ng bintana. Tinig ng babae. Tinig ng isang babaeng nasasaktan. Ng isang babaeng niloko. Ilang araw na rin, Sir Gimbal, nang huli kaming magkausap ni Jana. Wala na siyang paramdam at wala na ring tawag. Hindi na rin siya nagpaparamdam kahit sa mga dami account niya. Akala ko tapos na. Pinatawad na rin ako ng tadhana. Kaya mas pinili kong ituon ang atensyon ko kay Risa at sa magiging anak namin. Gusto ko nang bumawi at gusto ko nang maging ama. Pero unti-unti, bumabalik ang multo ng nakaraan. Gabi-gabi na akong binabangungot, Sir Gimbal. Para bang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko habang natutulog. Hindi ako makahinga at hindi ako makagalaw. At sa panaginip ko, may babaeng nakaitim, nakatalikod. Hindi ko makita ang mukha niya. Pero sigurado kong siya yon, si Jana. Ang mas nakakakilabot, pati si Risa, nakakaramdam na rin ng hindi normal. Habang tulog ako, bigla akong ginising ni Risa, nanginginig, pawis na pawis at parang mauubusan ng hininga. Gerald, may gustong kumuha sa anak natin. Tulungan mo ko. Agad akong bumangon, Sir Gimbal, at napabalikwas ako at niyakap siya na nanginginig siya habang umiiyak. Saan? Asan siya, Risa? Sino ang gustong kumuha sa anak natin? Hindi ko kilala. Babae siya. Pero Gerald, yung mukha niya. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Lalo na't nanginginig siya habang itinuturo ang sulok ng kwarto. Dahan-dahan akong lumingon at wala namang tao, pero malamig ang paligid, Sir Gimbal. Iba na yung lamig na yon. Parang binabalutan ng yelo sa loob ng dibdib ko. Gerald, may dugo yung mukha niya pero hindi siya umiiyak. Nakangiti siya. Para siyang masaya na natatakot takbo. Bigla siyang napasigaw at napaatras ako. Hinawakan niya ang tiyan niya at naupo sa kama. Gerald, sabi niya sa panaginip ko, hindi mo ako pinili, kaya kukunin ko ang pinili mo. Sir Gimbal, para akong binuhusan ng kumukulong tubig sa takot. Sa bawat araw na lumilipas, palala ng palala ang mga nangyayari. Mga gamit naming gumagalaw kahit walang hangin. May naririnig kaming umiiyak na babae sa banyo. Pero pagsilip mo, walang tao. Tuwing gabi, hindi na kami makatulog ni Risa. Parang may humihila sa kumot. May kumakalaskus sa ilalim ng kama. Minsan nga, nakita pa raw ni Risa sa salamin.
May nakatingin sa kanya mula sa likod, pero wala naman akong makita. Hanggang sa isang gabi ay nakita ko rin sa bandang hallway namin. May babaeng nakatayo, duguan ng muka, punit ang suot, at habang nakatingin siya sa akin, Sir Gimbal, bumuka ang bibig niya at binigkas ang mga salitang, "Hindi mo ako pinili. Ako ang pipili para sa'yo." Nanigas ang katawan ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. At sa harapan kong yon, at unti-unti siyang naglaho. Pero naiwan ang amoy ng bulok na laman. Mula noon, alam kong hindi lang ito simpleng pananakot. Isa na siyang galit. Isang sumpa. Kaya pumunta ako sa boarding house ni Jana. At pagkatapos ay sa bahay ni na Eva. Doon kina Alan, yung kawork ko. Kaklase raw niya si Jana, kaya baka alam niya kung nasaan ito. Pwede ko bang tanungin kung nasaan si Jana? Nasa probinsya na po kuya. Bakasyon na kasi namin. Kaya imposibleng si Jana ang may kagagawa nun. Kaya hinayaan na lang namin. Pero palala ng palala ang nangyayari, Sir Gimbal. Kinagabihan, biglang nagsugat-sugat ang tiyan ni Riza. Ang mas nakakatakot pa, sumuko siya ng kulay itim, Sir Gimbal, na parang maitim na likido, na may amoy na masangsang, amoy bulok, para akong nanglambot sa nakita ko. Dinala ko siya agad sa doktor, pero wala raw silang makita, wala raw infection. Wala rin silang paliwanag kung bakit ganon ang pagsusuka ni Riza. Ang sabi lang ay wag daw siya ma-stress para hindi matamaan ng baby. Kaya binigyan lang siya ng pampakalma. Pero alam kong hindi ito normal, Sir Gimbal. May kakaiba. May mali. Kinabukasan, parang naging normal siya. Nakatulog siya ng maayos at naging maaliwalas ang muka. Pero ako naman ang tinamaan. Bigla ako ng hina. Araw-araw, pakaramdam ko ay nauupos akong kandila. May mga sugat na lumilitaw sa katawan ko, na parang kinamot na hindi gumagaling. Dinala rin ako sa ospital, pero wala ring makita ang mga doktor. Hindi na rin sila nagbigay ng gamot, na baka raw mag-react ang katawan ko sa maling gamot. Hindi ko na alam kung anong nangyayari, Sir Gimbal. Lumipas ang isang linggo. Bigla na lang nawala ang lahat ng sakit. Gumaling ako. Gumaling si Riza. Akala ko tapos na ang bangungot. Dumating ang imbitasyon mula sa kamag-anak namin sa probinsya, Sir Gimbal. At reunion sa Negros Occidental. Kaya sumama kami ni Riza. Pagdating sa bahay ni Mama, naikwento ko ang lahat. Ang mga nangyari sa Maynila. Ang paulit-ulit na karamdaman namin. Ang pagsusuka ni Riza ng itim na likido. At doon, bigla akong kinalabutan sa sinabi ng lola namin. May nagkulam sa inyo. Hindi ako makapaniwala, Sir Gimbal, sa sinabi ni lola. Pero baka totoo nga. Pero sino naman ang magkaka-interes na kulamin Camila? Wala naman kaming kaaway. May mga taong hindi mo alam na may galit sa'yo. At minsan, ang taong inaakala mong inosente, siya pa ang may pinakamalalim na dahilan para gumante. Bigla kong naalala si Jana, na baka siya nga. Pero hindi ko na pinilit alamin. Wala na rin akong balak balikan pa yon. Sa awa ng Diyos, ligtas ang baby namin ni Riza. Dumating ang araw ng reunion. Nagkakasiyahan. At maraming kamag-anak na yung iba ay bagong muka. Sari-saring kwento at tawanan. Halos lahat tuwang-tuwa dahil buntis na si Riza. Ilang taon din kaming nagsama bago siya nabuntis.
Nagpaalam ako kay Risa para mag-CR. Habang papunta ako sa banyo, bigla akong napatigil sa paglalakad. Parang bumagal ang oras, bumigat ang hangin at nanlamig ang buong katawan ko. Nakita ko si Jana, nakasuot ng puting dress, nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid ng bakuran. Jana, napalingon siya. Nanlaki ang mga mata niya. Parang nakita niya ang multo kaya lumapit ako at hinawakan ang braso niya sa gimbal. Sinusundan mo ba kami? Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nakaka-move on? Hindi kita sinusundan. Oh, bakit ka nandito? Umalis ka habang hindi ka pa nakikita ni Riza. Balak mo bang sirain ang buhay ko? Sabihin ang lahat? Natawa ako ng pilit, pero may halong panggigigil. Hindi naman kita minahal. Isa ka lang sa mga naging laro namin sa Maynila. Pinagpustahan ka lang namin ng mga kawork ko. Yung matamis mong oo, kapalit ng bonus nila sa sahod. At nagtagumpay ako. Napansin kong tumulo ang luha ni Jana, pero hindi siya nagsalita. Hayaan mo na kami. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Nandito ang pamilya ko. Naguluhan ako. Pamilya niya. Dito? Hindi ko alam kung totoo ba yon o isa lang tong padrama sa gimbal. At bumalik ako sa gitna ng kasiyahan. May konting tensyon sa dibdib ko. Pero pinilit kong ngumiti. Maya-maya, nakita ko si Jana na lumapit sa isa sa mga kamag-anak. Ang mas nakakagulat, niyakap siya nito. "Oh Jana, ang ganda-ganda mo pa rin. Balita ko sa Maynila ka na nag-aaral. Kamusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita." Nanlaki ang mga mata ko at napatingin ako sa paligid na parang umiikot ang paningin ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila nang biglang may lumapit din sa akin. Si Papa, nakangiti. "Jana, ang liit-liit mo pa nung huli kang umuwi dito sa atin. Kamusta ka na? Nakikilala mo ba ang anak ko? Ito, pinsan mo." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala sa gimbal. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. "Pinsan?" "Oo, Gerald. Halika, ipapakilala kita sa pinsan mong si Jana. Mag-usap muna kayo. Tawagin mo na rin si Risa para makilala niya." Hindi ako makagalaw, Sir Gimbal. Hindi ako makasalita. Parang gusto kong magsuka. Parang lahat ng nangyayari ay isang sumpa. Pinsan ko pala si Jana, Sir Gimbal. Ang babaeng sinaktan ko, pinaglaruan ko, at ngayon ay baka siya ang dahilan ng lahat ng sakit na nararanasan namin. Kaya umalis si Jana at sinundan ko. Pero umiiwas siya hanggang sa natapid siya at napahiga. Tinulungan ko siya, Sir Gimbal. "Hindi ko alam lahat na pinsan kita." "Tama na, okay. Nadidiri ako sa pinaggagawa ko. Umalis ka na." "Sorry, kasalanan ko lahat to. Hindi sana kita pinaglaruan o kinausap. E di sana hindi tayo humantong sa ganito. Sorry." Napaiyak ko, Sir Gimbal. Kunti lang pero siya, si Jana ay umiyak ng tuluyan. Hindi iyak na parang pang drama lang, kundi iyak na halata sa mukha niya kung gaano siya nasaktan, Sir Gimbal. "Sorry, Jana. Ang laki ng pagkakamali ko. Hindi ko to sinasadya. Nandito na tayo, Gerald. Tapos na. Wala na tayong magagawa. Kasi nangyari na." "Sorry talaga. Ngayon ko lang nalaman na pinsan kita. Sana patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo." Mas lalo siyang napahugulhol, Sir Gimbal.
Umiiyak siya na parang bata. At doon ko lang nakita kung gaano kabigat ang dalang sakit sa puso niya. Buntis din ako, Gerald. Nanlaki ang mga mata ko na parang nawala ang lakas sa tuhod ko, Sir Gimbal. Ilang araw ko na alam, kaya ako nagalit. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kahit kunin mo na lang ang bata, ayokong ipalaglag. Kaya, please. Natulala ako, Sir Gimbal. Hindi lang pala kasalanan ang nagawa ko. Sumpa sa sarili kong dugo. Nabuntis ko ang pinsan ko. Nasira ang buhay niya dahil sa akin. Ako mismo ang gumawa ng kapahamakan niya. Alam kong sira na ang buhay mo, Jana. Lalo na ngayon, alam na natin ang totoo. Pero makikiusap ako. Huwag mong sasabihin to sa kahit kanino. Ha? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo kong idamay at ayokong masira rin ako. May anak ako kay Risa. May pamilya akong pinangahawakan ngayon. Hindi ko kayang panugutan to. So anong gusto mong gawin ko, Gerald? Hindi ko kayang buhayin to mag-isa. Nag-aaral pa ako. Marami pang umaasa sa akin. Sina Mama, si Papa. Lahat ng pangarap ko mawawala. Eh di ipalaglag mo. Tumigil siya, Sir Gimbal. At para siyang binuhusan ng asido. Tumulo ang luha niya pero natigilan siya. Madali lang yun. At pagkatapos, kalimutan na natin ang lahat. Para sa iyo rin to. Para sa ating dalawa. Hindi ko alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko, Sir Gimbal. Pero para sa akin, yun lang ang paraan para matapos to. Para matahimik ang gulo. Umalis na ako. Hindi ko na siya nilingon. Pero rinig ko pa rin ang iyak niya. Umiiyak siya sa gilid ng bakuran habang ako'y bumalik sa mesa. Umupo sa tabi ko si Risa at pilit kong siniksik sa isipan ko na wala akong kasalanan. Pero Sir Gimbal, sa bawat kagat ko ng pagkain, sa bawat tawanan ng mga tao sa paligid, may bumubulong sa tenga ko. Isang mahinang tinig at mahinang iyak at boses ng isang babaeng sugatan. Kinagabihan, habang natutulog na si Risa sa tabi ko, napabalikwas ako. May malamig na hangin na dumaan sa bintana. Akala ko nananaginip lang ako. Pero sa dilim ng kwarto, nakita ko siyang nakatayo sa dulo ng kama. Si Jana. Basang-basa ang buhok niya at putik-putik ang mga paa. Hawak ang tiyan na parang may dugo. Ayaw mong panagutan. Nanigas ang katawan ko at gusto kong sumigaw. Pero wala akong boses. Hindi ako makagalaw. Ayaw mong aminin. Lumapit siya ng mabagal, Sir Gimbal, at nakayuko ang ulo niya. Ngayon, panagutan mo sa panaginip mo. Panagutan mo sa kaluluwa mo. Bigla siyang nawala at Sir Gimbal at bumalik ang ilaw. At naramdaman ko ang likod ko na basang-basa ng malamig na pawis. May mantsa rin ang putik sa sahig, Sir Gimbal. At may isang bagay sa unan ko. Isang buhok na mahaba at basa na may kasamang dugo. Araw-araw, paulit-ulit ang panaginip ko, Sir Gimbal. Mukha siyang totoo na nasa tabi ko lang si Jana. Pero panaginip lang yun. Minsan napapanaginipan ko na nasa ilalim kami ng puno ni Jana. Pero duguan siya. Minsan nasa ospital siya. Umiiyak at pinipilit akong hawakan ng bata sa tiyan niya. Pero kadalasan, nasa loob kami ng madilim na kwarto. At sa bawat sulok ay may salamin. Lahat ng salamin. Ako ang nakikita pero lahat ako. Duguan, may hawak na sanggol na umiiyak. Hanggang sa dumating ang araw, Sir Gimbal. Napundi ang utak ko.
Tama ka, Sir Gimbal, na nabaliw ako. Nabaliw ako dahil sa panaginip at dahil kay Jana. Dinala na ako sa mental facility. Ayoko na, pero wala akong laban. Paulit-ulit lang daw akong sumisigaw. Ilabas niyo ako dito. Ayoko na dito. Parang awa niyo na. Hindi ako baliw. Pero araw-araw, lalong lumalala. Kahit gising ako, nakikita ko pa rin siya. Minsan, dumadalaw si Risa. Pero hindi ko na siya matitigan. Nahihiya ako. Natatakot ako at sa tuwing aalis siya, may naririnig akong mga yabag sa hallway. Mabagal na mabigat. At alam ko kung sino yon. Sa sulok ng kwarto, biglang lumabas si Jana. Ayaw mong panagutan. Tatakbo ako. Sisigaw. Pero di ko na magalaw ang katawan ko, Sir Gimbal. Umiikot ang kwarto na parang umiiyak ang pader. Tumatawa ang kisame at sa dingding. May dugo. Isinusulat niya ang parehong salita. Paulit-ulit. Sumisigaw ko sa mga nurse. Pero walang nakakarinig, Sir Gimbal. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Bakit hindi ako matahimik? Hanggang isang gabi, napaniginipan ko na naman siya pero iba na ngayon. Hindi na siya umiiyak at hindi siya galit. Nakatayo lang na duguan. Walang muka at sa likod niya, may isang babae, si Riza. Nakatingin lang, umiiyak at hawak ang tiyan niya. Dalawa na kami at sa susunod, 3 na. Pagmulat ng mata ko, Sir Gimbal. Ako lang mag-isa pero may dumaan sa hallway. May tumingin sa maliit na siwang sa pinto at may bumulong. Papa? Pero narealize ko na kaya kong umalis dito. Alam kong panaginip lang yun, Sir Gimbal. Kaya lalabanan ko ang sarili ko. Panaginip lang to. Lalaban ako. Ilang buwan akong nagpagaling. Paulit-ulit akong binabangungot. Pero pinilit kong bumangon hanggang sa tuluyan akong bumalik sa normal. Pinayagan na akong umuwi. At unang-una kong hinanap si Risa. Pa, nasaan si Risa? Nasaan ang anak namin? Nasa Maynila siya, anak. Nagtatrabaho at maayos naman ang baby nyo. Hindi na siya umuwi para bisitahin ka dahil baka madamay ang tiyan niya. Malapit na siyang manganak. Pero ngayon nakita ka naming bumalik. Alam namin kaya mong tulungan ang sarili mo kaya kaya mo ring tulungan si Risa. Kinabukasan, lumuwas agad ako ng Maynila. Sabik na sabik akong makita si Risa at pagkakita ko sa kanya, niyakap ko siya ng mahigpit. Laking pasasalamat ko sa Diyos dahil ligtas siya, Sir Gimbal. Noong November, nanganak na si Risa. Ang anak naming babae na napakaganda. Napakalusog, Sir Gimbal. At ilang araw siyang nanatili sa ospital. Nang makauwi na kami, ako na mismo ang nag-alaga sa kanila. Akala ko, ito na yung bagong simula. Akala ko, tapos na ang bangungot ko. Pero mali ako. Ilang linggo, matapos manganak si Risa, bigla siyang nagsimulang magsuka ng itim. Kilala ko na yan. Ganito rin ang nangyari noon. Isang gabi, habang nagpapakain siya kay baby, bigla siyang napatigil at napasuka. Risa, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, parang may lumalaban sa loob ko. Pinaalbularyo namin siya pero imbis na gumaling, lalong lumala ang kalagayan niya, Sir Gimbal. Tumubo ang mga sugat sa katawan niya at namaga ang mga mata hanggang sa maging itim. Parang walang puti. May lumalabas na uod sa mga ugat niya na maliliit. Buhay na uod. Parang galing sa loob, Sir Gimbal.
matindi ang ginawa sa kanya. Hindi lang ito simpleng kulam. Isa itong panawagan ng kaluluwa. May gustong bawiin sa kanya. Pinisil ng albularyo ang palad ni Risa at napasigaw siya sa sakit. Wala nang bata, Gerald. Parang huminto ang mundo ko at imposible, Sir Gimbal. Dahil iniwan namin si baby sa tita niya. Paano? Tumawag ako ng tumawag sa number ng tita ni Risa. Wala pa ring sagot. At kinakabahan ako kaya hinawakan ko si Risa nang nanginginig na ang mga kamay niya. Malamig. Risa, lumaban ka. Mahal kita. May anak tayo. Umiiyak ako habang pinipigilan siyang bumitaw. Tumawag si tita at laking ginhawa ko nang marinig kong ligtas ang baby. Sorry Gerald, naglalaba lang ako. Okay ang baby mo. Tulog siya ngayon. Pagkaputol ng tawag, humarap ako kay Risa. Mahal ko, ligtas si Rizalyn. Lumaban ka. Bigla siyang sumigaw. Para bang may tumusok sa dibdib niya. Napaluhod ako sa harap niya. Risa, mahal ko. Patay na ang anak mo. Hindi, buhay si Rizalyn, mahal. Lumaban ka. Para sa kanya, para sa atin. Hindi siya yung tinutukoy ko, Gerald. Yung anak. Sa sinapupunan ni Jana. Malakas siya. Hindi ko siya kaya, Gerald. Mahal na mahal kita. Matagal na kitang pinatawad. At doon na siya tuluyang bumitaw, Sir Gimbal. Dito na siya namatay. Sa harap ko. Nagyakapan kami ni baby sa gabi ng lamay. At wala akong masabi. Hindi ko alam kung anong klaseng sumpa ang bumulaga sa buhay namin. Hinanap ko si Jana. Kahit saan sa school niya. Sa province, pero parang naglaho siya. Ang sabi-sabi, tinanan daw siya dahil buntis. Pero para sa akin, hindi iyon basta aalis. Parang may mas malalim na dahilan. May mga bali-balita pang nakita raw siyang minsan ay nakaitim na belo. Naglalakad sa gubat ng madaling araw habang may binubulong na parang latin. Hindi ko na siya nakita pa. Pero may mga gabi, naririnig ko pa rin ang tinig niya sa panaginip. Pinili mo siya, Gerald, pero ako ang una. Ako ang ina ng anino. Hindi pa ito tapos. Sa ngayon, kami na lang ni Rizalyn. Pinangalan ko sa kanya ang tunay na pangalan ng mama niya. Nag-aaral na siya ngayon. Matalino, masayahin at may mga mata na parang laging nagbabantay. Hindi na ako nag-asawa. Hindi na ako naghanap ng iba. Napunta kami sa Italy. Kinuha kami ng tita ko. Dito na ako nagtatrabaho sa isang kumpanya. Tahimik ang buhay namin. Pero sa bawat gabing dumidilim, nararamdaman ko pa rin ang lamig. Yung lamig na dala ng kasalanan at ng kulam. Hanggang dito na lang po, Sir Gimbal. Hindi lahat ng kasalanan mo ay agad na ipaparusa sa iyo. Minsan, sa mga taong mahal mo ito bumabalik. At doon ka mas masasaktan. Ang tunay na karma ay ang makita mong nawawala ang taong dapat mong inaalagaan. Habang ikaw ay naiwan, bit-bit ang alaala ng mga kasalanan mo. Sa mga nakikinig ngayon, magmahal kayo ng tapat. Kung meron kayong taong nagmamahal sa inyo ng buo, huwag niyong ipagpapalit sa panandaliang tukso. Dahil sa dulo, baka yung minahal niyo ang parusahan habang kayo ang naiwan sa guilt habang buhay. Ako si Gerald at sa bawat gabing yakap ko ang anak ko, naririnig ko pa rin ang huling mahal kita ni Riza. At dito na po nagtatapos ang kwento natin sa ngayon. Sa mga bago pa lamang po sa channel ko ay mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na rin pong kalimutan, i-hit ang notification bell button para maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating mga video.